Ang ating pong pag-aaral ay hahanguin po natin sa aklat po ng Psalm chapter 77. Psalm chapter 77. Ito po ay isang awit na sulat pa rin ni Asaph. Isa pong musician during the time of David. Isa po sa masasabi po natin na kinilala bilang mga wise men during the time of David. At ito po ay pagpapahayag ng mga pinagdaanan hindi naman po ng bansang Israel, kung hindi katulad po nitong babasahin po natin. Ito po ay isang personal na pagpapahayag ng pinagdadaanan niya sa kanyang sarili, sa kanyang damdamin, sa kanyang buhay. I hope and pray maging pagpapala po sa atin, makarelate po ang bawat isa po sa atin, at matuto po tayo sa mga isinulat na ito ni Asaph. Psalm chapter 77, babasahin na lamang po natin yung verses 1 to 3. Pero ang pag-aaralan po natin ay yung buong chapter ng 77 ng Psalm. Ang sabi po, paunang salita ni Asaph, ang sabi po dyan, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord. My soul ran in the night and ceased not. My soul refused to be comforted. But I remembered God and was troubled. I complained, and my spirit was overwhelmed. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Naman naming banal, lumalapit po kami. Humingi po kami, Lord, ng biyaya upang sa amin pong mga puso at kalagitnaan yung mga salita, Panginoon, ay maging pagpapala at tunay na mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin. At katulad po ng pinagdaanan ng psalmist, naniniwala po ako na sa personal na buhay ng bawat isa, meron po kaming mga maaring pinagdadaanan o pagdadaanan, Lord, na makaka-overwhelm sa aming pong mga damdamin, sa aming isip, sa aming pong kalooban, maging sa aming pong spiritual na buhay. Panginoon, sa pamamagitan po ng awit na ito, ay pang-usapan mo po kami. Paano namin dapat harapin? Ano po ang dapat naming bigyan ng pansin at alalahanin upang, Panginoon, makatulong at makita namin, Lord, ang kapangyarihan mo na makakakilos sa aming pong sitwasyon at sa aming pong mga buhay. Aming ka pong itinataas sa pag-aaral na ito ngayong hapon. Alain po namin, Lord, na maluwalhati ka po namin, mangusap ka sa amin at matuto po kami ng iyong mga salita. Ito pong aming samo at ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Kasi po tayong lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong pong hapon pong ito, pinamagatan po natin From Troubled Thoughts to Triumphant Trust. From Troubled Thoughts to Triumphant Trust. Makikita po natin at mapapansin po natin na sa simula pa lamang ng Psalm, kitang-kita na po natin na si Asaph, which is the writer of this psalm, ay dumaraan po sa masasabi po nating deep personal distress. Hindi po sinabi ng talata kung ano po ang partikular na karanasan ng kanyang pinagdadaanan, pero ang mga nag-aaral po, ang mga theologians ay nagsasabi na ito po ay possibly due to a national crisis na nakaapekto po maging sa kanyang personal na buhay. Marahil, mga kaibigan, ay invasion or exile o mga tinatawag po nating widespread suffering na nakaapekto rin po sa kanya. At sabi ko nga po, hindi po binanggit kung ano po yung eksaktong sitwasyon. Bakit ganito yung simula ng awit po na ito? Pero makikita po natin na sa kanya pong isinulat na awitin, ang common feeling na makikita natin kapag binasa po natin itong mga nauunang mga talata, masasabi po natin na ang feeling po ni Asaph, he was forgotten by God. Nakaranas na ho ba kayo ng ganon? Yung karanasan mo, naniniwala ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, pero may mga karanasan tayo na minsan
Diba? Ang feeling natin, saan ba ang Diyos? Ba't ganito? Ano bang problema ko? Wala naman akong, di man ako tumitigil. Diba? Ginagawa ko naman na lang paglilingkod ko. Pero bakit dumadating yung pagkakataon na parang ang Diyos napakalayo sa akin? Parang kinalimutan na yata ako ng Panginoon. Kaya masasabi natin na si Asaph during this time was experiencing spiritual dryness. Kaya medyo affected din yung kanyang spiritual na buhay kasi nga dumadaan siya sa matinding problema na nagbibigay siya ng tanong pero ang feeling niya parang walang sumasagot. Alam po ninyo kapag tayo spiritually dry, asahan po ninyo, hindi po pwedeng hindi maapektuhan ang ating buhay. Kaya masasabi natin during this time si Asaph was also emotionally exhausted or drained. Actually, doon yun naman ang pinanggagalingan ng lahat ng emotional tawag po dito exhaustion. Kapag ang spiritual life ng isang mananampalataya maayos, regardless kung ano man ang mangyayari sa kanya, pansinin po ninyo, hindi siya masyadong affected. Kasi tama pa rin ang kanyang pananaw. Meron pong inner joy, di po ba, na nag-overcome ng anumang bagay na ipinaparamdam sa atin ng mga bagay na nakapaligid sa atin. But once na ang ating spiritual na buhay ang naapektuhan, subukan po natin, at palagay ko lahat naman tayo dumaan na doon. Subukan ninyo na spiritually, medyo nagkakaproblema, nag-i-struggle tayo. Asahan po nyo, napakasimpleng problema, bit-bit na kagad natin. Di po ba? Pero kapag tayo po ay spiritually strong, mapapansin din naman natin na kahit na ganong kabigat ng problema, kahit nakakalungkot na yung sitwasyon, yung ibang mga tao kapag dumadaan sa ganon, kitang-kita natin yung depression, kitang-kita natin yung sadness, di po ba? Pero kapag spiritually, ang isang mananampalataya ay ayos, hindi siya madaling nadadala. Kaya dito sa pagkakataong ito, daman-daman natin na hindi lang siya naghihirap sa kanyang kalooban at marahil sa physical na bagay, kundi spiritually, medyo dumadaan siya sa spiritual struggle. At ang totoo po niyan sa mga talata na ating pong babasahin sa buong chapter po ng Psalm chapter 77, makikita po natin na parang ang feeling niya, dahilan sa kanyang sitwasyon, sinasabi niya that mercy of God has ceased. Parang yung habag ng Panginoon, parang tumigil yata. Yung pangako ng Diyos seems to fail. Parang para sa kanya, yung mga pangako ng Panginoon, parang hindi yata totoo. Bakit ganito? Parang walang nangyayari. Yan ang pakiramdam po niya. At ang presensya ng Diyos sa buhay niya was withdrawn. Parang ang feeling niya, nag-iisa siya. Di ba, madalas ang isa sa mga talata na madalas nagbibigay ng comfort sa atin, yung sinasabi ng talata sa book of Hebrews that I will never leave thee nor forsake thee. Di po ba? Napakalaking comfort po sa atin yan na kahit na ano man ang mangyari, dumaan man tayo sa problema, iwanan man tayo ng ating kapwa, pero panghawakan natin that the Lord is always with us. Malaking tulong po yung malaking comfort yun kasi alam natin that if God is for us, who can be against us? Di po ba? Pero sa pagkakataong ito, mararamdaman natin, iba po no? Ito po ay, sabi nga natin, chief musician ni David. One of the wise men na kino-consider ni David sa banal na kasulatan, di po ba during his time, pero dumating din sa ganitong sitwasyon. Nagpapakita sa atin na lahat tayo, mga kaibigan, laging nandun yung vulnerability natin. Hindi mo po pwedeng sabihin malakas ka, hindi mo po pwedeng sabihin, uy, matatag na matatag. Hindi po pwede. Hindi tayo po pwedeng manghawak sa ating nararamdaman. You know why? Kasi anytime po pwedeng dumaan tayo sa struggle ng buhay. Kaya nga ang araw-araw na pakangailangan natin sa Diyos, sa presensya ng Diyos, sa feeling of the Holy Spirit sa buhay natin is very important. Huwag nating iisipin na ng araw ng linggo, napakasaya ko, blessed na blessed ako. Pagkatapos dadating ang Lunes na parang ang feeling mo, hindi mo na kailangan, parang sapat na yung narinig mo, sapat na yung ginawa mong desisyon on Sunday, na Monday, parang hindi mo na kailangan. Ay, hindi po. Araw-araw kailangan natin yun. Araw-araw. Kaya nga po kinumpara ang salita ng Diyos sa pagkain. Tama po, ano? Matthew chapter 4 verse number 4. Ano sabi ng banal na kasulatan? Man shall not live by bread alone. Kung papaanong araw-araw kailangan natin kumain, bagaman marami po ang hindi kumakain araw-araw, nagpapapayat. Pero mahina yun.
Lumiliit lang pero humihina ang resistensya kasi kailangan po natin ng nutrition. Ang kaluluwa natin, kailangan din po natin ng pagpapalakas. At ang nagpapalakas sa ating kaluluwa is none other than the Word of God. At dito po sa pagkakataong ito, makikita po natin yung ilang mga bagay na kanyang ginawa. Alam po ninyo, pag tayo dumadaan sa problema, kapag dumadaan tayo ay tinutukso ng kaaway na pagdudahan ng Panginoon, na pagdudahan ng kanyang pangako na ipinapaisip at parang ipinararamdam sa atin na ang presensya ng Diyos ay malayo sa atin. Bakit wag nating pahihintulutan? Wag nating itong psalm na ito ay pagpapahayag ni Asaph ng kanyang personal na pinagdaanan. He was honest with his situation, with his feelings. Kung anong nararamdaman at iniisip niya. Pero, hindi niya sinabi ito para sabihin lang na siya ay nagrarant sa Diyos o nagsasabi ng kanyang mabigat na damdamin. Sinabi po niya yung kanyang pinagdaanan, which is para po bigyan tayo ng paalaala na lahat tayo na po pwedeng dumadaan doon, katulad din ng iba. Wala namang mananampalataya ng Diyos na hindi dadaan sa ganun eh. Pero ang pagkakaiba mga kaibigan ni Asaph dito po sa mga talata na ating babasahin at pag-aaralan, si King Asaph hindi niya pinahintulutan yung maling kaisipan, yung bagsak na damdamin, yung relasyon sa Diyos na medyo naapektuhan ng mga sitwasyon ng kanyang pinagdadaanan, hindi niya hinayaang makaapekto at makapagpalayo sa kanya sa Diyos. Nung nakita niya ang sitwasyon niya, hindi po siya naging relax, hindi siya naging masaya. Hindi niya tinanggap na manatili yung ganong klase ng pakiramdam at ng ganong klase ng damdamin. Kaya makikita rin po natin dito, bagaman sa umpisa, sinabi niya yung kwento niya, yung pinagdaanan niya, pero isinare din naman niya sa atin kung paano niya to napagtagumpayan. At makikita po natin dito po sa talata, yung transition from pain. Makikita po natin, natanggal yung pain. You know why? Because he remembered God's goodness and God's power in the past. Kaya mahalaga yung pag-alaala. Alam po niyo sa ating mga mananampalataya, po pwedeng ang pinagdadaanan natin hindi maganda. Normal po yun. Walang Kristiyano na hindi dadaan sa ganon. Don't ever think na dahil matapat ka sa Diyos, naglilingkod ka, nananalangin ka, ginagawa mo ang tama, lahat ng bagay na mangyayari ay maganda palagi. Of course, may magandang mangyayari pero hindi laging maganda ang mangyayari. Pero isang bagay kapag dumadating tayo doon sa temptation at doon sa struggle na questionin natin ang kalooban ng Diyos dahilan sa mga pinagdadaanan nating hindi maganda, it is good for us to always remember God's past power. Yung pagpapatunay niya ng kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. At tandaan po natin, ang dyablo, alam niyo kung saan magaling? Sa pag-manipulate ng feelings, ng emotions. Kaya isang bagay, gusto po ba niyo maging stable? Don't be too emotional. Alam niyo, ang isang sign ng isang hindi matatag na mananampalataya, madaling-madala ng emosyon. So emotional. Ang tao kapag masyadong emotional, hindi ko po sinasabing huwag kayong iiyak ha. Kung kailangan yung umiyak kayo. Hindi ko sinasabing maging parang bato kayo, na wala kayong emosyon. Ang sinasabi ko na huwag ka masyadong nagpapadala sa emosyon. Kasi ang emotions, mga kaibigan, God-given yan, Diyos ang naglikha niyan, Diyos ang gumawa niyan, pero ang dyablo, iyan ang madaling minamanipulate kapag emotionally. Alam po niyo, alam po ninyo yun, yung masyado kang emosyonal. Asaan po ninyo, mga kaibigan, hindi ka makapag-iisip ng tama. Ang feeling mo lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, puro pangit, pinagkakaisahan ka ng tao. Kapag emosyonal ka, mga kaibigan, wala nang nangyayari, kinalimutan ka na, hindi ka na importante, hindi ka na mahalaga, yan ang ipaparamdam sa atin at dadalhin tayo at ililid tayo ng kaaway kapag tayo masyadong nagpadala sa emotions. Kaya dito sa pagkakataong ito, naramdaman at nakita ni Asaph that emotionally, parang bigat na bigat ang naranasan na po ba niyo yung nag-iisa ka na lang? Diba? Ayaw mo namang maramdaman yung pangit na pakiramdam. Ayaw mo nung maramdaman nung down na down ka. Ayaw mo maramdaman na, diba, malungkot ka. Pero may mga pagkakataon, nag-iisa ka, masyadong hina-highlight ng kaaway yung emotions natin na,
Alam po niyo, magugulat ka na lang, nag-iisa ka, nag-iisip ka ng malungkot, nag-iisa ka, iyak ka ng iyak, tapos ang laging sinisiksisay ng kaaway, yung supposedly ay iniisip at ginagawa ng iba na hindi naman talaga totoo. Parang gumagawa ka ng kwento, parang gumagawa ng teleserye. Di ba? Ganyan tayo, magaling tayong gumawa ng... Di ba? Kaya mahilig siguro talaga tayong manood ng mga teleserye. Kasi mahilig tayo mag-imagine ng mga characters, nahilig tayo mag-imagine na kung tutuusin natin mga kaibigan, hindi yun yung totoong sitwasyon. Pero dinadala tayo ng kaaway doon sa ganong kaisipan at ganong damdamin para i-take hold ng damdamin natin, tanggalan tayo ng kagalakan, maapektuhan tayo, and eventually, dumating ang pagkakataon na pati ang relationship natin sa Diyos ay maapektuhan. Don't allow the devil to do that to you. Kaya makikita natin dito, si Asaph, from his feelings, nag-shift siya. Hindi niya tinignan yung kanyang nararamdaman, ang tinignan niya, alam niyo kung ano tinignan niya? God's faithfulness. God's faithfulness. From pain to God's power. From feelings or emotions, nag-shift siya, alam niyo kung saan? Sa katapatan ng Panginoon. At dahilan sa iyon yung kanyang ginawa, alam po nyo, makikita natin sa bandang huli ng ating pong talata, ng chapter 77, makikita natin na kung papaanong si Asaph nagsimula sa chapter 77 na puno-puno ng kabigatan, hindi natapos doon. Yung maapektuhan tayo normal, pero yung mag-dwell ang lungkot, ang depression sa pakiramdam natin, yung sobrang discouragement, ay hindi po yun ang dapat mangyari. Ang kailangan at ang dapat at kalooban ng Diyos is ma-overcome po natin ito. At ang Diyos nagbigay ng napakaraming paraan for us to overcome the works of the devil. So makikita po natin tatlong bagay ang gusto ko pong makita natin dito sa chapter 77. At una po na bahagi, yung verses 1 to 9. Ito po yung mga talata na sa umpisa ay nagpapakita ng psalmist's pain. The psalmist's pain. He was honest sa kanyang pinagdadaanan. Alam po niyo, hindi masamang maging honest sa Diyos. Una, kasi kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos ang nilalaman ng isip natin. Amen? Kaya pag nakikipag-usap tayo sa Diyos, alam ng Panginoon. Di po huwag tayong akala natin yung minsan nagtatago tayo ng ating nararamdaman. Di ba? Parang nahihiya tayo na sabihin sa Diyos yung ating nararamdaman. Ang totoo niya, sabihin mo o hindi, alam naman talaga ng Diyos yun. You might as well say everything to God. Sabihin mo sa Diyos. Makikipag-usap ka, mga kaibigan, kasi may mga bagay din tayong hindi naintindihan sa ating buhay. At hindi po masama na sabihin sa Diyos na, Lord, hindi ko maintindihan bakit ganito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, come. Anong sabi? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yun lang yun Para sinasabi, binibigyan tayo ng invitation na hindi mo kailangang maging kabigatan ng pinagdadaanan mo sa kasalukuyan kung matututo kang lumapit sa akin. Kasi yung paglapit sa Diyos, pagpapakita ng submission, ng pagpapakababa, ng humility, pagiging honest. Mga pagkakataon, ang bigat-bigat na ng buhay natin, ayaw pa natin mag-pray sa Diyos. Pagkatapos, kapag walang nangyayari, di ba, ang Diyos pa sinisisi natin kung totoo kang, ayaw nating lumapit Parang yung parable of the prodigal son. Parable of the prodigal son, yung tatay, ang tagal na nag-iintay Pero pwede naman niyang puntahan. Pastor, ba't nga ba hindi niya pinuntahan kung totoong mahal niya? Kasi mga kaibigan, kahit ang Diyos, mahal niya tayo, pero kapag ang puso natin nasa rebelding sitwasyon, naranasan na po ba ninyong ang anak natin kung kayo'y mga magulang? Diba? Nakausapin natin pero yung puso nila hindi handang tumanggap ng pagkakamali. Bandang huli, nag-away pa kayo Minasama pa Tama po ba? O tayong mga anak naman, naranasan na ba ninyong ganon? Kakausapin ka ng magulang mo pero dahil hindi mo naiintindihan, lahat ng sasabihin ng magulang natin, lagi may negatibong implications sa atin. Makikipag-away tayo. Pero pag dumating na nahimasmasan na, katulad ng prodigal, nahimasmasan siya
Pero nung lumapit siya sa kanyang tatay, anong ginawa ng kanyang tatay? Ay di tinanggap siya. The same is true with God. May mga pagkakataon tumatanggal ang kabigatan ng kalooban natin. May umbat, hindi dahil gusto ng Diyos. Kundi dahil pinananatili natin gano'n ang ating pakiramdam at ang ating relasyon sa Kanya. At dito sa pagkakataong ito, si Asaph dumaan sa sitwasyon na siya ay nasaktan, nabigatan ng kanyang kalooban, at inamin po niya ito. Yan po yung mga talata hanggang verse number 9. Binasa na natin yung verses 1 to 3. Ang sabi in verse number 4, ang sabi niyan, Thou holdest mine eyes walking, I'm so troubled that I cannot speak. Verse number 5, I consider the days of old, the years of ancient times. I call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart, and my spirit made diligent search. Will the Lord cast off forever? Yan ang feeling niya eh. Parang pinabayaan siya ng Panginoon. And will he be favorable no more? Parang sinasabi niya, parang nawala yung pabor ng Diyos sa akin ah. Where is God's mercy? Is His mercy clean gone forever? Hindi po biro pinagdaanan ni Asaph. Talagang sobrang bigat. Kasi para masabi niya yon, ibang klase po ang kanyang pinagdadaanan. That His promise fail forevermore. Hath God forgotten to be gracious? Hath He in anger shut up His tender mercies? Makikita po natin yung pain, the psalmist's pain, sa kanyang persistent cry. Kasi basahin po ninyo, ang dami niyang mga sinabi, no? Very persistent yung kanyang paglapit at pag-iyak sa Diyos. Actually talagang mabigat ang kalooban niya, at I'm sure nung sinasabi at sinusulat niya ito, he was crying to the Lord. Kasi gusto niya ng sagot, pero parang ang feeling niya, parang walang sagot. Gusto niyang makita ang kamay ng Diyos, pero ang problema, parang ang Diyos sa feeling niya, nagtatago. Kaya yung pain, mararamdaman natin sa kanyang sulat because he was persistent in his cry for God. At daman-dama po natin yung painful condition. Bakit po? Kasi makikita natin yan that he was sleepless. Yan yung sabi ng talata, he was sleepless, verses 2 to 4. Di po ba? Makikita natin yan. In the day of my trouble, I sought the Lord more than my soul ran in the night and ceased. Hindi siya natutulog. Naranasan na po ba ninyo yun? Meron tayong mga nararamdamang kabigatan, itulog mo lang, kinabukasan, wala na no? Pero ito si Asaph, natulog na, nagising na kinabukasan, nandun pa yung kabigatan. At daman-daman natin, not only by his persistent cry, but also his painful condition, at daman-daman natin because of his perplexing questions. Ang dami niyang tanong. Totoo pa ba ang biyaya ng Diyos? Mangyayari pa ba ang kanyang mga pangako? Naputol na ba ang kanyang habag? Makikita natin dito that his struggles were honest. Totoo. At ang sinasabi sa atin dito ni Asaph, sa kung ano man ang sitwasyon huwag nating kimkimin. Huwag nating bitbiting mag-isa. Kundi matutunan nating ilapit sa Diyos kasi naiintindihan ng Diyos. Bahagi lang ng buhay natin bilang mananampalataya. Ang hindi tama yung magdudwell tayo sa ganong kalalagayan at hahayaan natin na ang damdamin at ang buhay natin malalayo sa Diyos at hindi natin mararamdaman ang kanyang biyaya at kapangyarihan sa bawat isa. Pangalawa, not only the psalmist's pain, but secondly, the psalmist's pivot. Pag sinabing pivot, yung pong pivot, ano po yun? Yung tapak yan, yung standing. Mas kilala po at mas naririnig yan sa basketball, pivot foot. Sabihin natin mga kaibigan, yan yung tapak na dapat ay hindi nagagalaw. Kasi kapag naitaas mo yung pivot foot mo, magta-traveling ka. Ibig sabihin, ito yung bahagi ng paa mo na kung saan ay nakastay doon sa ground. Ito yung paniniwala. Ito yung parang pinaka-foundation. Kitang-kita natin dito na bagaman siya ay dumadaan sa matinding problema, matinding struggle sa kanyang buhay, pero makikita natin, mga kaibigan, yung kanyang paniniwala at yung kanyang pananampalataya pa rin sa Diyos.
Kaya hindi ibig sabihin dumadaan tayo sa struggle ng Christian life natin, ibig sabihin yung faith natin ay wala na. Hindi po. Hindi po. Nalalaman ang foundation ng ating pananampalataya doon sa paano nating haharapin yung sitwasyon na ating pagdadaanan bilang mga mananampalataya. Makikita po natin na ito po yung turning point ng Book of Psalm, ng Psalm chapter 77. Nagsimula sa psalmist pain, pero makikita natin kung ano po yung naging turning point ng sitwasyon nito pong si Asaph. Makikita natin mga kaibigan yung kanyang desisyong ginawa. Okay? Ano po yung kanyang desisyong ginawa? Okay? Ito po yan. He did not stay in despair. He refused. He refused. Doon sa gagawin ng diablo na dalhin siya at maging desperado siya. He refused desperation. Alam po ninyo, ang diablo, kaya tinawag na diablo, kasi talagang diablohin niya buhay ninyo, natin lahat. Ang diablo tagapagnakaw eh. Hindi mo po pwedeng i-expect na dahil ang diablo, mga kaibigan, parang nagbibigay ng magandang pabor, parang hindi na siya magnanakaw. Hindi, pang-lure lang niya yun. Pero in the end, ang resulta nun, nanakawan pa rin niya tayo. The devil, di ba? The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. May mga pagkakataong gagamit siya ng mga temptation para sabihin sa atin, ito buhay, para sumaya buhay mo, gawin mo to. Parang ang feeling natin kakampi, di ba? Pero sa huli nun, hindi natin siya kakampi. Hindi siya kakampi. Gagamitin niya yung maganda sa tingin natin para kuhanin at ilure tayo para bandang huli, pati mga kaibigan, sisirain niya yung buhay ng bawat isa sa atin. Tatanggalan niya tayo ng saya. Iyon ang gusto ng kaaway. Ginamit ng kaaway yun. Tinempt siya na gawin ganon. Pero ang kagandahan, mga kaibigan, kay Asaph, hindi siya nanatili. Ni-refuse niya. He did not stay in despair. He refused to be desperate. Ganyan ang gagawin ng kaaway, ganyan ang gagawin ng problema, ganyan ang gagawin ng mga sitwasyong hindi maganda, gagawin kanyang desperado. I-refuse niyo yun kasi hindi iyan ang plano at ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Hindi yan ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Hindi yan ang dahilan kung bakit si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Binigyan niya tayo. Jesus Christ came para bigyan tayo ng buhay. Kabaligtaran sa layunin ng magnanakaw. But I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Nabanggit natin kanina, mga kaibigan, na emotionally, di ba, ano siya eh? Talagang mabigat ang kanyang kalooban. He was not emotionally feeling well. Mabigat ang emosyon niya. Pero makikita natin dito, na bagaman siya ay nadala ng emosyon sa umpisa because he was a human being. Pero makikita natin dito, he did not trust in his emotions. Normal na mahipo ang emosyon natin. Pero bilang mananampalataya, naalala niya palagi, teka, mahalaga emosyon. Ang Diyos ang nagbigay ng emosyon. Pero hindi ko hahayaan ang emosyon na magdidikta ng iniisip ko, ng nararamdaman ko, at ng paniniwala ko patungkol sa Diyos. Alam po yung ginawa niya, he released himself sa kapit ng kaaway through his emotions. Alam po niyo, maraming mga mananampalataya kaya malungkot ngayon, kaya depressed ngayon, kaya hindi masaya buhay ngayon. Kasi hinahayaan natin ang diablo gamitin eh. Alam po niyo yun, nalagyan niya tayo ng tanikala eh. Again, uulitin ko, mahalaga ang emosyon, pero huwag ka masyadong emotional. Huwag ka masyadong emotional. Naalala niyo minsan yung pinag-aralan natin, lahat ng over, masama eh, no? Overdose. Subukan yung ma-overdose. Ay, mamamatay ka. Overspeed. Mahuhuli ka, madidisgrasya ka, magiging dahilan ng kamatayan din. Ano pa po? Overeating. Subukan po nyo, maiimpatyo ka. Di ba? Huwag ka masyadong over. Maging emosyon, normal yun. Pero wag mong hayang magdikta sa iyong emotions. Wag. Kapag masyado kang emotional, you are so vulnerable sa gawa ng kaaway sa buhay natin. At yun yung gusto ng diablo. I-isolate ka ng kaaway,
At gagamitin yung emosyon mo na ipapaisip sa'yo na pinabayaan ka na ng Diyos, walang nagmamahal sa'yo. Napunin yun. Wag. Ang kagandaan dito kay Asaph na tinempt siya kasi emotionally talagang naramdam natin. Pero sa biyaya ng Diyos, nirelease niya ang kapit ng dyablo sa damdamin at isipan niya. Nagtiwala siya sa ating Panginoon. At alam po niyo kanyang ginawa, he redirected his thoughts, his mind. Nung una, ang tingin niya problema. Pero sabi niya, hindi ako po pwedeng tumingin sa problema. Tama ang prinsipyo ng bagong tipan, di po ba? Same principle, Romans chapter 12, verse number 2. Ano sabi ng talata? But be ye transformed by renewing of your mind. Ang dyablo natin, mga kaibigan, tandaan natin, ang isip natin, nabanggit na natin to dati, ang isip natin, ito po yung kanyang battleground. Our mind is the devil's battleground. And our imaginations, kung ano yung i-imagine natin, kapag ito'y negatibo at naapektuhan ng kanyang gawa, that is his trophy. Yun. Kasi what a person thinks of himself, so is he. Nakasulat sa Biblia yan. Kung ano ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili, yun siya. Kahit hindi siya yun. Pero kapag ang inisip natin na eto ko, kahit kasinungalingan at hindi ito yung totoo, iyan ang mararamdaman mo, iyan ang magdidikta sa isip at sa buhay mo. Kaya makikita natin dito, mga kaibigan, inayos niya at gumawa siya ng 3 desisyon. Una, he refused again. He released. Di ba? At he redirected his thoughts, his mind. Ang Diyos hindi po nawawala sa kanyang tugon sa anumang sitwasyon, pero dapat meron kang gawain. Meron kang dapat gawain. Kung tayo, mga kaibigan, ay nadadaya ng kaaway, huwag mong hayaang dayain. Hindi nakukuha yan sa Lord. Ayusin mo po. Lord, ayusin mo po. Yes, ang Panginoon ng kanyang biyaya ay sapat. We are more than conquerors. Pastor, kung we are more than conquerors, bakit nga? Ba't parang feeling ko, parang hindi ako conqueror. Ako yung, I am being conquered. Mukhang hindi ako yung nag-conquer. Bakit nga po ba? Hindi po dahil ineffective ang ginawa ni Kristo. Kasi ayaw nating panghawakan. At ayaw nating ipamuhay. Ayaw nating pagtiwalaan ang mga pangako at ang salita ng ating Panginoong Diyos. So makikita natin dito the psalmist pain, the psalmist pivot. Number 3, the psalmist's praise. Ito yung maganda sa huli. Makikita natin na nagsimula sa hindi masyado maganda, pero hindi natapos sa hindi maganda. Makikita natin, mga kaibigan, na sa huli, yung tanong niya, yung pain, was turned to praise. Nabaliktad, naging pagpapasalamat sa Diyos. Ganun po ang Diyos, no? Ganun ang Diyos sa buhay natin. Lahat ng karanasan natin sa buhay, lagi merong ituturo ang Diyos. All things will work together for good. Lalo kang magmamature. Dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa problema, pero hindi pahihintulutan ng Diyos na dumaan ka sa ganyan para tayo ay bumagsak. Kundi padadaanin ka ng Panginoon para mag-mature tayo sa pananampalataya. Para mas meron tayong makita at mapatunayan sa Diyos. Tingnan po ninyo ang sabi. 11 to 20. Ito po yung mga talata. Makikita niyo yung shift. Nung una, ang sinasabi niya pain ng kanyang pinagdadaanan, pero sa huli, makikita natin dito praises na eh. Ang sabi in verse number 11, I will remember. Kata na po ninyo, sinabi po niya doon sa mga naunang talata, previous verses, na bakit ganun? Parang will the Lord cast forever? And will he be favorable no more? Yan yung sabi sa verse number 11. Verse 8, is His mercy clean gone forever? Tingnan yung mga tanong. Doth His promise fail forever? Hath God forgotten to be gracious? Hath He in anger shut up His tender mercies? Yun yung mga tanong niya nung una. Pero pansinin po niyo in verse number 11. Siya rin ang gumawa eh. Binibigyan niya tayo ng solusyon.
Kung gusto natin yung pain natin sa kasalukuyan ay mapalitan at mabaliktad at maging pagpapasalamat sa Diyos, ito yung dapat mong gawain. Ito yung dapat nating gawain. Hindi kailangan tayo ay magmukmok sa problema at sa kalungkutan. Ang kailangan natin, mga kaibigan, yung kalungkutan palitan ng kaligayahan at kasayahan at pagpupuri sa Diyos. At mangyayari yan, mga kaibigan, kung matututunan natin ang sabi in verse number 11 ng kanyang ginawa, I will remember the works of the Lord. Wala ho ba tayong maaalala na mabubuting gawa ng Diyos? Di ba ang dami? O bakit tayo magdudwell doon sa mga sitwasyong problema ngayon? Pangangailangan ngayon, sitwasyong hindi maganda ngayon, samantalang ang dami na natin pinagdaanan at ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin in the past. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember, tingnan po niyo sabi, the wonders of old. Hindi lang yung karanasan niya, kundi karanasan din ng ibang mga mananampalataya ng Diyos na naranasan ng kanyang mga ninuno in the past. The testimonies of the Lord. Sabi pa niya, mga kaibigan, in verse number 12, I will meditate also of all thy work. Diyan pumapasok yung lagi nating kinakanta kapag ganito yung ating pinag-aaralan. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Ang dami na palang ginawa ng Diyos. Amen? Dami na, nakakalimutan lang natin. And talk of thy doings. Magkwento ka. Wag puro, alam po niyo, madalas ang problema natin, purong kwento natin yung gawa ng demonyo eh. Ako, nalugi ako sa ganito. Naku, ganito yung nangyari sa akin. Normal na sasabihin, pero wag mong tapusin ang kwento mo sa iba sa gawa ng kaaway at problema mo sa kasalukuyan. Maganda, tapusin mo at magkwento ka rin ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo in the past. Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun yung nilalaman ng damdamin natin. Subukan mo at alamin mo, malalaman mo kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. Kapag puro bitterness, sama ng loob, galit, hinanakit, ang lumalabas sa bibig ng tao, anong sa tingin niyo ang nilalaman ng puso? O di puro hinanakit at bitterness din. Pero pansinin niyo, kapag ang isang tao, mga kaibigan, ang mga lumalabas sa bibig, magagandang bagay, pagpapasalamat, hindi po ibig sabihin wala siyang pinagdaan ng problema. Ang nananahan lang at ang mas malaking bahagi lang ng kanyang nararamdaman, hindi po bitterness, lungkot o desperation, kung hindi pagpapasalamat, kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Malalaman natin eh. Out of the abundance of the heart, anong sabi? The mouth speaketh. Madaling malaman kung anong nilalaman ng puso sa pamamagitan ng lumalabas sa bibig. Ano sabi pa? Thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great a God as our God. Sino ang kasing dakila ng Diyos? Tignan po ninyo, yung dating tanong niya, Panginoon, nasan ka na? Pero siya na nagsasabi ba? Kasi inaalala niya eh. Sino ang mas dadakila sa Diyos namin? Thou art the God that doest wonders. Diba? Thou hast declared thy strength among thy people. Verse 15, Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Ito yung works, yung wonders of old na tinutukoy niya in verse number 11. Binalikan pa nga niya, hindi man niya naranasan to eh. Pero tingnan niyo in verse number 16, binalikan niya yung karanasan ng mga Israelitan sa Red Sea. Sipin po ninyo yan. Kaya maganda rin, di po ba, na sa buhay po natin, nagkwekwento rin tayo. Halimbawa, yung mga anak natin, kinekwentuhan natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. May mga apo tayo na hindi na tayo makikita at makikilala, pero yung kwento ng Diyos sa buhay natin, malalaman nila. Huwag tayong titigil ng kakakwento ng mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay natin sa kasalukuyan. The waters saw thee, O God, the waters saw thee, they were afraid. The depths also were troubled. Yun po yun. Yun yung kwento na yun eh. Natakot yung kaya nung sinabing nahati eh. Red Sea, experience of the Jews. The clouds poured out water, the sky sent out a sound, thine arrows also went abroad. The voice of thy thunder was in heaven, the lightnings lightened the world. The earth trembled and shook. Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Nakita po ninyo yung pagbabalik tanaw po niya, the psalmist's praise.
he remembered God's works in the past. Ang pagpapasalamat sa Diyos, hindi naman yung kasalukuyan lang. Marami pa yan. Pero mas makapagpapasalamat ka sa Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa buhay mo in the past. At hindi lang po yun, makikita natin yung meditation on the wonders of God. Balik-balikan natin. Meditate on the goodness of God. Kung may problema tayo ngayon, di ba? Balikan mo yung unang beses na nagsimula ka. Di ba? Kaya maganda ang kwento eh. Di ba? May mga pagkakataon na kapag tayo nagkukwento ng mga nakalipas natin, nung simula natin, ng buhay natin personal. Paano tayo nagsimula? Simula mababa. Di ba naiiyak pa nga tayo eh. Hindi. Nung unang panahon, naiiyak tayo sa hirap. Pero ngayon, kapag inaalala natin, naiiyak pa rin naman tayo, pero sa saya at pagpapasalamat. Magugulat tayo, doon natin nakikita na ang Panginoon pala hindi kailanman nagmaliw sa kanyang kabutihan. Totoo, meron akong sitwasyon pinagdadaanan ngayon. Totoo, meron akong pangangailangan ngayon. Totoo, meron akong problema ngayon. Totoo, meron akong mga bagay na kinakaharap ngayon na mahirap. Pero ang Diyos, nung nakalipas, pinatunayan na niya eh. Ang dami na niyang ginawa sa aking buhay. Alam nyo, kailangan natin i-rehearse mo ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Ang banal na kasulatan ay sulat at kwento ng mga bagay na inuulit-ulit lang naman talaga natin. You know why? Kasi ang Diyos nung nakalipas, siya rin ang Diyos ngayon, at siya rin ang Diyos sa darating na panahon, na siyang magiging basis ng ating pagpapasalamat at ng ating pagpupuri sa Kanya. Merong isang kanta. Ang sabi po nung isang bahagi ng lyrics ng kanta, if you can trace His hand, trust His heart. May mga bagay na hindi natin makikita ang kamay ng Diyos. Pero ang puso ng Diyos hindi po pwedeng mawala. Kasi ang kanyang iniisip lagi para sa kanyang mga anak ay laging mabuti. At hindi siya mag-iisip ng anumang bagay na ating ikasasama. From troubled thoughts to triumphant trust. Are we troubled right now? Mayroon bang pinagdadaanan tayo na naglalagay ng lungkot? Troubled ba tayo ngayon? Dahilan sa sitwasyon, problema, o anumang bagay, huwag nating hayaang iyan na mag-dwell sa damdamin natin. We can triumph over the troubled thoughts. Kung matututunan natin na ang isip natin, is-shift natin ang focus hindi sa sitwasyon ngayon, kundi sa sitwasyon na ginawa ng Diyos at sa mga bagay na kalooban ng Diyos para sa ating kanyang mga anak. Ngayon pong gabing ito, lapit tayo sa Diyos. Like Asa, nagsimulang hindi maganda, normal lang na dumaan tayo sa ganon, pero hindi kalooban ng Diyos na mag-dwell at manahan tayo doon. Amen? Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa opportunity na ibinigay mo sa amin ngayon pong gabing ito para kami po ay sama-sama, hindi lang po ang makapanalangin, kung hindi ang makapag-aral din po ng iyong banal na salita. Panginoon, gamitin mo po ang aming mga napag-aralan, ang mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan upang, Panginoon, magbigay ng tunay na comfort sa aming pong mga puso. Kung meron man sa aming kalagitnaan, ang dumaraan, Panginoon, sa mabigat na sitwasyon, trouble ng aming isip, kalooban, maging ang aming mga kaluluwa. Panginoon, ngayon pong oras na ito, huwag po itong manatili, kundi, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalayaan, ng comfort, ng pagtatagumpay. At ito po'y mangyayari kung magbubukas kami ng puso, kung lalapit kami sa iyo, kung magtitiwala kami sa iyo, kung ipapahawak at ibibigay namin lahat ng aming mga kabigatan, Panginoon, at dadamahin namin at aalalahanin namin ang iyong kabutihan,
at ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Amin pong itinataas ka sa amin pong kalagitnaan. Mangusap ka po sa amin, Lord. I-release mo po kami, Panginoon, sa anumang pandadaya ng kaaway. Alisin mo po, Panginoon, ang stronghold ng kaaway sa aming kalooban, sa aming isip, damdamin, maging sa aming kaluluwa. At iparamdam mo po, Panginoon, yung mabiyaya at makapangyarihang presensya mo na magbibigay ng comfort, ng kapayapaan, hindi lamang ng aming isip, kundi maging ng aming pong mga puso. Katagpuin mo po kami ngayong gabing ito. Habang tayo po ay nananalangin, kung kayo kinausap ng Diyos at kung meron po tayong nais at dapat ilapit sa Diyos, ngayon pong gabi pong ito na yung right time. Huwag tayong umuwi ng mabigat ang kalooban natin. Umuwi tayo ng magaan, masigla, masaya, na may tamang pananaw at tamang damdamin patungkol sa buhay, patungkol sa kinabukasan at patungkol sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. Sapagkat naniniwala tayo na ang Panginoon kahit kailan ay hindi nagkukulang, hindi nakakalimot, at hindi nagbabago ang kanyang magandang kalooban sa buhay ng bawat isa. Kung kayo po'y kinausap at nais natin makipag-usap at kailangan natin kausapin ng Diyos at ibigay sa Panginoon at idulog ang ating mga sitwasyon at pinagdadaanan sa buhay, anyayahan ko po kayo, lapit po tayo sa harapan at manalangin po tayo sa maikling sitwasyon at sa maikling sandali ng ating pong invitation. Come to the Lord. Come forward. Let us all pray together. God bless you. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa biyaya, salamat po sa iyong mga salita, salamat po, Panginoon, sa pagpapala na patuloy mong iginagawan, Panginoon, sa aming iyong mga anak. Salamat po sa paalaala. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na hindi nakakalimot. Isang Diyos, Lord, na nagbibigay ng kagaanan, isang Panginoon na wala pong hindi kayang gawain sa ikabubuti ng lahat ng mga nagtitiwala, nagmamahal, Panginoon, sa iyo. Dalangin po namin, Lord, ngayong gabing ito, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin, anuman po ang iyong ipinapangusap, anuman po yung mga kabigatan, anuman po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin ngayong pong gabi, ikaw po ang magbigay ng kagaanan po nito. At patuloy naming dalangin, Lord, na maitaas at maihayag ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Aming ibinabalik lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagpapasalamat. Ito po'y aming samo at ito po ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen at amen.